We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao o Caraga Region. Kini ang pinakahalapad kapag balita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Daghang pamilya gihapon sa Hinatuan, Surigao del Sur ang namakwit kagabi tungod sa nagpabiling kahadlok sa aftershocks. Atong sayron ang mga katikaran dira karon pinaagi ni Argel Relator nga live manukad sa Hinatuan. Argel? Kent uli sa buntag bakwit sa gabi. Kinina ang sinatian sa mga residente dinhi sa Hinatuan, Surigao del Sur sukad ni tayog ang magnitude 7.4 nga linog niadtong Sabado og tungod sa epekto sa linog giaprobahan sa Sangguniang Bayan sa Hinatuan ang rekomendasyon ni Mayor Garay nga ipailawom sa state of calamity ang lungsod. Daw nahimo na nga tent city ang evacuation ground sa Hinatuan dihang gipang install na ang mga dagkong tent sa DSWD. Sa matag tent, dili mo ubos sa 5 ka pamilya ang mag-share nga magtiner aron lang dunay katulgan tungod sa kadaghan sab sa mga residente nga namakwit. Sagad kanila kadto mga namoyo duol sa dagat. Luyo nga gihatagan sila og temporaryong katulugan, nagpabilin matud pa ang lisod kaayo kasinatian nga malinugan nga sundan pa sa walay hunong nga aftershock. Mas maayo man kuno sa evacuation grounds aron safe sila, labi pa nga una nang gibutyag sa Fivox nga lauman gayud ang aftershock. Ania ang pahayag sa pipila ka mga nibakwit kagabi. Nahadlok mi sir nga kanang mo balik na pud pagkusog ang linog. Tapos siyempre sa seguridad pud namo labi na sa akong mga anak, gusto jud nako na makalikas gikan sa isla kay mas delikado pud og dili na makapangandam pa. Dili pud sir, dili pud kakatulog dali-dali. Kay samok unya taon-taon mag aftershock na pod mangalisang na pod mi asami mukuan mudagan ug unsay mong buhaton. Kent ana sa hapit 4 million pesos nga pondo silang calamity fund ang itagana alang sa recovery efforts sa lungsod, labi na katong mga residente nga nawad-an og kining panginabuhian temporarily kay lagi dili sila makapanagat. Ug sa kagabi do na niabot nga 5,200 ka food packs gikan sa DSWD ug prioridad sila nga mahatagan ng hangyo sab ang LG ug tabang gikan sa national agencies tungod kay dili nga nakadako ang ilang calamity fund ug daghan sab sila og angay ug prioridad nga hatagan og hinabang. Balikan ni Muket. Daghang salamat Argel ug amping mo diha. Police Regional Office 10 gipailawom sa full alert status tungod sa nahitabong pagbusikad sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Pasabot, mas hugot nga seguridad ang ginapatuman karon sa tanang utlanan sa Northern Mindanao. Ano ang report? Gikumpirma karon sa Police Regional Office 10 nga nagpatuman sila karon og full alert status sa tibuok rehiyon. But pasabot, tanang personahe sa rehiyon nakaalerto aron mamintinar ang kalinaw sa ilang mga lugar. Ilawom sa mong status, mas pakusgan sab sa kapulisan ang pagpatuman sa balaod, pagsubay sa mga tawong posibleng adunay daotang laraw, ingon man ang pagpatuman og mga surprise checkpoint operations sa mga key areas sa rehiyon. Mas gipakusgan sab ang police visibility sa mga pampublikong lugar. Doon na po kitay coordination, collaboration with other intelligence unit from our counterpart from the Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, and other law enforcement agencies. And doon na po kitay mga monitoring. And of course, ang doon na kitay gipakatag nato ang ato ang mga intelligence operatives for covert operation ni Ana. Gawa sa pagpailawom sa full alert status, gisugda na sab sa kapulisan ang Ligtas Paskuhan 2023. Pinaagi niini adunay dugang personahe nga gipakatag sa mga lugar
nga posibleng dagsaon karong holiday season. We already directed our field commanders on the ground to coordinate with their respective mga local government unit and sa ato ang mga kasimbahanan, ilabi na sa mga dagkong event nga adunay kalambigitan sa pagsaulog sa Kapaskuhan ug bag-o nga tuig. Panawagan sa otoridad karon ngadto sa katawhan sa rehiyon nga magpabiling magbinantayon o gilayong isumbong sa otoridad ang mga kadudahang tawo o lihok. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Tulo ka adlaw human ang insidente sa pagpamomba sulod sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Atong sayron karon ang sitwasyon sa lugar. Pinaagi sa live report ni James Paulo Yap nga nanukad sa Mindanao State University sa Marawi City. James. Cyril, sarado gihapon karon ang Dimaporo Gym dinhi sulod sa Mindanao State University sa Marawi City human ang pagbusikad. Apan pipila ka adlaw human ang nahitabong pagpamomba mibati gihapon o kahadlok ang mga residente o ubang mga estudyante dinhi sulod sa MSU Marawi Campus. Halos napalibutan na karon sa pwersa sa kapulisan o kasundaluhan ang tibuok campus sa Mindanao State University sa Marawi City. Tulo ka adlaw human ang pagbusikan nga gikamatay sa upat ka mga individual ug pagkasamdan sa pipila ka mga misimba niadtong Domingo. Apan bisan pa man nga tulo na ka adlaw milabay human ang insidente, mibati kuno gihapon og kahadlok ang pipila ka mga residente ug mga estudyante nga nagpuyo duol sa nahitabuan. Apan naningkamot kuno sila nga makabalik na sa normal ang ilang pamuyo. Hinuon sumala sa social media announcement sa MSU Marawi Campus, suspendido una ang tanang academic activities sa eskwelahan samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Gibutyag sab sa pamunuan sa MSU Marawi nga wala sila gitugutan nga panagtigom sa mga bisan unsang organisasyon sulod sa eskwelahan. Og Cyril, mihangyo sab karon ang otoridad nga dili una magpakatag og mga dili beripikadong impormasyon may kalabutan sa pagbusikad sa gymnasium dinhi sa Mindanao State University aron nga dili na kini makadugang pa sa kahadlok nga gibati sa mga residente og mga estudyante dinhi sa maong eskwelahan. Cyril? Alright, daghang salamat og amping mo diha, James Paulo Yap. Pipila ka LGU sa Mindanao ang nagmugna og repatriation team alang sa Marawi City sa Lanao del Sur aron ihiklin ang mga residente nga apektado sa kagubot karon sa Marawi City human ang pagpamomba sa usa ka gym sa Mindanao State University. Ani ang report. Adlawng Domingo, human ang nahitabong pagbusikad sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Gilayong nagpadala og repatriation team ang Cagayan de Oro City LGU ngadto sa syudad. Tumong sa team nga makuha mga estudyante sa MSU, ingon man mga residente sa Cagayan de Oro nga posibleng naapektuhan sa kagubot sa Marawi City. Sa tala sa LGU, miabot ngadto sa 150 ka mga estudyante ang unang nahikling padulong sa Iligan City human ang hitabo. Giplastar gilayon sa LGU ang pagkuha kanila. Gawas sa mga residente sa Cagayan de Oro City, mitabang sab ang LGU sa pagkuha sa uban pang mga estudyante nga gikan sa nagkadiyang probinsya sa Mindanao. Samtang atong gikondina kining dakong pagpamumba nga nakabiktima sa mga inosente, atong gitutukan ang kasiguruhan sa katawhan sa dakbayan, lakip na ang atong mga kaigsuonan nga nagtungha sa Mindanao State University ug anaa sa dakbayan sa Marawi. Nakatakda nga magpadala og mga bus unit ang General Santos City LGU ngadto sa MSU sa Marawi City aron motabang sa pagsundo sa mga estudyante nga buot mouli sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar human sa pagpamomba sa universidad ngadtong Domingo. Sa buot mo avail, makikoordinate lang matud pa sa LGU Gensan. As of this moment, may mangilan-ngilan na estudyante ang tumawag, nag-text that they would like to go home. We have not completed the list. Ikalawa is after completing the list, we have to coordinate with the students saan ba ang jump off area. Samtang nagpadala og tulo ka pampasaherong bus og duha ka rescue vehicle ang provincial government sa Zamboanga del Sur ug Pagadian City LGU ngadto sa Marawi City human ang pagpamomba sa sulod sa MSU. Kini human ana sa kapin 200 ka mga residente sa probinsya
nga nagtungha sa universidad ang nabalaka sa ilang seguridad. Gipanghatagan og food packs ang mga girescue nga mga estudyante. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, mihinay na karon ang epekto sa hanging amihan. Sumala sa Pag-asa, easterlies ang nakaapekto karon sa nasod. Dakong bahin sa nasod ang makasinati og halos init nga panahon hangtod sa hapon. Gawas lamang sa panagsang ulan o thunderstorms pag-abot sa hapon o gabii. Sa Mindanao, pipila ka lugar ang makasinati og pag-ulan karong buntag base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini hangtod sa hapon o gabii. Posible ang heavy to intense rains nga posibleng magatod og baha o landslide. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kapin 20 ang patay sa baha nga nasinati sa Tanzania nga epekto sa walay puas nga kusog nga ulan. Gibutyag sa Ministry of Health sa Tanzania nga anaa sa kapin 20 na ang patay sa grabeng pagbaha nga nasinati epekto sa kusog nga ulan sa Manyara region sa northern Tanzania. Ang grabeng pagbaha nga epekto sab sa nasinating El Nino phenomenon ang mikalas na sab og gatusan ka kinabuhi sa Kenya ug Somalia. Ang ulan nga naghatod og grabeng pagbaha ang nidanyo sa pipila ka gambalay ug kabalayan, kalsada ug mga tulay ug pipila ka komunidad ang lubog sab sa baha sa East Africa kung asa libuan ang nawad-an og panimalay. Tanzania President Samia Suluhu Hassan ang gimanduan ang Ministry of Health ug ubang ahensya nga tutukan ang search and rescue operations aron malikayan pa nga adunay kinabuhing makalas. Siyam ang patay samtang 15 ang samdan human gisulong sa mga armadong lalaki ang Pedrosa Mine sa Peru. Nabulabog ang Pedrosa Mine sa Peru dihang gisulong kini og mga armadong lalaki niadtong Domingo. Nagkapinusalay hinungdan nga siyam ang patay ug 15 ang samdan sa ilang mga trabahante ug security personnel. Nang hostage pa ang mga armadong lalaki nga adunay dalang mga eksplosibo. Ang mga sospek ang misulod sa mine shaft bitbit ang mga eksplosibo o gikompronta ang internal security personnel sa kumpanya. Upat ka minero sab ang gihostage sa mga sospek. Gidugang sa Pedrosa nga 10 katrabahante ang grabing nasamdan samtang 3 ang minor injuries lamang. Dako ang pagtuo sa kumpanya nga ang maong organized crime group gipaluhuyan sa illegal mining group sa lugar. Ang gobyerno sa Peru ang naghatag og permit alang sa artisanal miners sukad sa tuig 2017. Mga kapuso, karong buntaga, atong makauban live ang gilang Pearl of Sarangani 2023. Kinsa kaha siya? Ato siyang ilailahon pinaagi ni Abby Caballero. Abby! It's a beautiful Tuesday morning mga kapuso. Karong buntaga atong makauban ng Pride sa Municipality of Kiamba ug Pride sa Mindanao State University. Let's all welcome Pearl of Sarangani 2023, Miss Ishi Inocelda. Good morning, Ishi! Good morning, Miss Abby. And good morning po, mga kapuso. Ayan. So, Ishi, congratulations on your recent win. Karon day mga kapuso, anaata dinhi kung asa nag-train si Ishi sa iyang ramp. So, Ishi, take us back sa katong training sessions nimo. Unsa bay mga challenges? Kamusta ang training? So far po sa aming training dito sa Twin Smashers kay nang daghan gig naglisod sa most especially sa akong sabay kami ni Ate Nicole Valerie. Do kabalo nami, we are still taught by many of our instructors and very thankful ko kay professional kaayo sila. And throughout the times na nag-train mi diri, grabe ang challenge most especially sa among footwear and sa among mga tiil. Kay grabe gid among mga paslot and among mga samad. However, eventually gikaya namo and gitiis gid namo siya. Mao itong ingon na tiis ganda ang mga beauty queens. So nagbunga ang tiis ganda ni Ishi. Look at her, naanagyod sa iya ang crown, di ba? So, Ishi, kanibang Pearl of Sarangani, pangpilanin ni mo nga crown, o daghan na ba kag pageants nga naapilan?
So far po this year, thankfully nakadaog gid tag 6 ka crowns this year, and eventually for the next years po and the past years, grabe nadaghan na pod gid ako naapila ng mga pageants tungod sa among pagsugod back then when I was 12 years old, I think. Dili basta-basta ang 6 crowns, mga kapuso. So ishi pa unsa ba na nimo gikaya nga in a year 6 crowns gyud ang imong nakuha? Kinsa bang imong inspiration sa pag-join og beauty pageants? Most especially akong family gid akong pinakadako ang inspiration since gina-push gid ko nila and ginasuportahan ko nila all throughout. Pero aside from that, siguro ako mga friends, makeup artists, mga handlers and mga co-candidates na ko gid na ginatabangan pod ko sa industry, and with the hopes na gusto po nako mag-grow sabay sila within the industry and to grow as a person pod, not just as a beauty queen. Kasi sila gid ako naging support system. So naging possible ang success nimong Ishi tungod do na kay strong support system. So ayan mga kapuso. So Ishi, I've heard after 29 years, karon lang a year na balik sa Municipality of Kiamba ang crown o ang title sa Pearl of Sarangani. So, unsay na-feel nimo nga ikaw ang nahimong way nga mabalik na gyud sa Kiamba ang crown o take us back katong sa crowning moment. Na-feel na ba nimo nga that night, oh my God, kaning murag para gyud ni sa ko ang crown. Kato na ba ang imong giisip? Para po sa Kiamba, ay thankful gid kaayo ko na syempre nabalik na namo, and I was able to be used gid sa Ginoo para mabalik gid sa amo sa Kiamba. However, sa crowning moment nako wala gid nako naisip na sa akuan na ni night, kay kumbaga may Cinderella story ko that time, kay ginaisip nako na after 12 AM mobalik nako sa akong face na estudyante nako, mag-exam nako, mag-study nako, so dapat i-enjoy nako ang night. So pagka ingon na nadaog ko, murag kumbaga surreal pa kaayo siya, and overall thankful and grateful lang gid ko nga na ako didto. So unsa nagay ka year sa college, Ishi? Second year college po in BS Biology po. BS Biology. So ano po na challenge pud ka in terms of time management? Opo, super. Grabe gid kay karon gaapas pagid pud ko sa schoolworks, and thankful ko kay considerate enough ako mga professors to really give me the time na mag-study pagid and napason ako mga na-miss na schoolworks. So Ishi, can you share some behind the scenes insights sa pageant experience nimo ug unsang mga aside sa katong na-mention nimo gaina nga challenge katong sa training sa ramp, unsa pay mga challenges aside ato nga imong giagihan? Syempre sa pageantry, and most especially na sa Alabel ang pageant, lisod kaayo ang time and sa transportation namo. Although gitabangan mi sa Kiamba na hatagan gid mi na transportation and driver para ihatod gid mi didto, and there are also accommodations, lisod kaayo na mag back and forth also with the time, and among also with the girls wala may challenge, pero at the same time grabe lang gid among pag-enjoy kay lahi-lahi mi na municipality with different things to share, and thankfully we were able to share it with everybody good. So murag nakabuo pud mo friendship, sisterhood. Yes. Kumbaga. Ayan, Ishi being a role model, kay part na siya gyud sa title, di ba? So, how do you plan to inspire and connect sa youth sa Sarangani province? Most importantly, gusto gid nako maging relatable sa ato ang mga youth sa Sarangani province. Pwede na ako na i-include ako ang pagka-biologist with this activities na we want to share here in Sarangani. Kaya especially gusto na ako na gamiton akong knowledge and somehow ihatagan sila mga expertise na naasa ko and also with other people para ma-incorporate sila sa mga projects and programs na pwede na to ibutang and hatagan para mag-benefit pod sila. So karon mga kapuso, atong ma-witness live din sa At Home with GMA Regional TV ang signature walk ni Ishi, kay diba sa mga candidates do na gayod sila ilahang signature walk. So imo Ishi, unsa bay tawag sa imuhang walk? Ang tawag sa akong walk proudly is called Narang Ay Walk. Narang Ay Walk. So unsa bay pasabot sa Narang Ay Walk, Ishi? Narang Ay which means in an Ilocano term is progressive. So sa amo sa Kiamba mao ni among tagline, to actually progress despite difficulties. Ayan. So karon mga kapuso, atot nang ma-witness ang Narang Ay Walk ni Ishi. So go ahead Ishi, the floor is yours. Go. Ayan, palaban. So mao ni siya ang Narang Ay Walk ni Ishi mga kapuso, ang iyahang winning walk sa Pearl of Sarangani 2023. So ayan Ishi, grabe di ay kapalaban ang imuhang walk Ishi, no? So unsa pud ba ang imuhang post gyud ato? Palaban post nimo that time? Siguro po na-inspire gito kay Miss Krisha Gravides kung unsa ka simple iyang post ato pero how elegant it is, especially sa long gown competition po. So nakaana gid lang to siya, like simple lang kaayo. Okay.
So, kato mga kapuso, no, hinaot nga na-inspire ta sa istorya ni Ishi. Labi na sa atong mga aspiring candidates din ha. Sa nga nagatanaw karon hinaot nga na-inspire ta kay Ishi kay, diba, despite sa challenges, doon na po siya challenges sa time management kay naga-eskwela po si Ishi, pero nakaya gyud gihapon niya, tiis ganda o din hinato gyud maingon nga laban lang. Yeah. Diba, Ishi? Ayan. So, thank you so much for your time, Ishi. Thank you din po to our kapusos, and most importantly, I would like to thank my family and also the Kiamba team and my Sarangani team right now. Thank you so much. Ayan. So mga kapuso, tutok lang kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Garbo karon sa Holo Sulu ang tulo ka magsuong babae kung asa duha kanila kambal nga dungan nga mipasara sa 2023 Physician's Licensure Examination. Ato silang ilailahon pinaagi niining report. Not just one, but three. Meet the three sisters kinsa garbo karon sa Holo Sulu kinsa dungan nga mipasar sa 2023 Physician's Licensure Exam nga mao sila si Zerfan Nishrin Majid, Ayiza Safia Majid ug Dana Majid. Sa pakighinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa twin sisters nga sila si Nishrin ug Ayiza, gisaysay nila nga dakong impluwensya sa ilang pagpursu sa medical career ang ilang inahan kinsa usa ka nurse. Hindi po talaga namin dream mag-doktor na sabay. Na-influence lang po kami ng mother namin. Marami po kaming kamag-anak na nagpapakonsult sa amin, and mama po pala namin nurse. In a way, natutulungan namin, pero mas makakatulong po sana kami if may doctor po sa family na. Classmates na sila si Ayiza, Nishrin ug Dana, sukad nagsugod sila sa pag-eskwela hangtod na sa medical school. Dili kuno lalim ang pagsulod nila sa medical school, busa mapasalamaton gayud sila sa suporta sa ilang ginikanan. Full support po talaga ang parents namin sa pagme-med namin. Every time may exams kami, laging tinatanong kung kamusta, kung paano daw ba sila makaka-help. Basta mag-aral silang mabuti. Ang suporta talaga namin, yung todong-todo, basta mag-aral sila ng... Sa karon, internal medicine ang gipili ni Nishrin ug Ayiza, samtang anesthesiologist sab si Dana. Alang kanila, worth it gayud tanang kahago nga ilang naagian ug malaumon sa mga hagit nga maagian pa. Yung journey kasi para maging doktor, kailangan talaga ng dedication, hard work, tsaka perseverance. Nahuhugot ko po yung lakas ko everyday sa duty dahil po sa kanila, dahil sa sisters ko and sa parents ko. Ayun. Good luck sa sa kanya-kanyang journey. Yan lang naman ang vision namin na bilang doktor, magamot nila yung mga mahirap kung sinong may kailangan na dapat tulungan. Ako si Chris Adapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Teenage pregnancy sa General Santos City na matikdan ang pagtaas. Hinungdan nga gipakusgan karon sa City Health Office Gensan ang education campaign. Ani ang report ni Tony Humamil. Sa datos sa City Health Office Gensan, ana-ana sa 549 ang kaso sa teenage pregnancy sa syudad karong tuiga. Mas taas kini kung itante sa kaso ni atong tuig 2022 gaana sa 485. Karong tuiga, 547 ka mga teenager edad 15 to 19 years old ang namabdos. Samtang duha ang 10 anyos ang pangidaron. Nanguna sa pinakadaghang kaso sa teenage pregnancy ang Barangay Kalumpang nga dunay 71. Gisundan kini sa Barangay Fatima ug Barangay Lagaw nga dunay tig 54 ka kaso. Actually, maraming rason kung bakit nabubuntis ng maaga mga teenagers. Tulad ng limited access to reproductive health education, kasama na rin yan yung stigma and cultural factor. Kasi nga, di ba, parang taboo or ayaw pag-usapan ng mga tao about sa sexual and reproductive health. Nanawagan ng City Health Office Gensan sa mga ginikanan nga gabayan ang ilang mga anak. Sanglit dako sab ang mahimong papel sa mga ginikanan aron makunhuran ang kaso sa teenage pregnancy. Kasi high risk sila for complications tulad ng mga bleeding, ng mga problema sa pagbubuntis. Kaya kailangan iwasan o kung matutukan gabayan kung mayroong teenage pregnancy. Dungan niini,
Gipakusgan karon sa City Health Office Jansan ang education campaign batok teenage pregnancy. Una na kining gilusad sa kalumpang dadtong milabing semana kung di natalasab ang pinakataas nga kaso sa maong barangay. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Nakadawat og cash assistance ang mga octogenarian ug nonagenarian sa Alabel, Sarangani. Palipay matud pa kini sa lokal nga kagamhanan. Gigalipay sa 5 ka octogenarian kung edad 80 ngadto 89 years old ug 3 ka nonagenarian kung 90 ngadto 99 years old sa ilang nadawat nga cash assistance gikan sa LGU Alabel. Nakadawat ang matag-usa og 5,000 pesos ilawom sa Municipal Ordinance Number 11-2015-099. Himong basihan sa maong financial assistance ang birth certificate, barangay certification ug uban pang legal nga dokumento nga magpamatuod sa edad sa mga benepisyaryo. Samtang hingusgan sab sa lokal nga kagamhanan nga masiguro ang maayong panglawas sa katawan sa lungsod sama sa pagbawal sa pagpanigarilyo sa mga pampublikong lugar, pagpromote sa backyard gardening ug organic farming ug uban pa. Mga kapuso, 20 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita nga mong official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.